Bakit mo hinayaan ang isang anak na mabuhay sa anino ng kasinungalingan at kahihiyan? Ang dugong dumadaloy sa akin, ito ba ay sumpa na kailanman hindi ko matatakasan? Lahat ng pagmamahal ay nasam ko naging abo. Lahat ng pangarap, nilamon ng mga kasalanang hindi ko ginawa. Ang mundo'y naging mapait sa akin dahil sa iyong mga lihim, dahil sa iyong mga kasalanan. Ngunit ano ang aking magagawa? Ako'y alipin ng iyong pagkakamali. Ako'y alipin ng aking pusong hindi na makalaya. Kung ganito ang iniwan mo sa aking buhay, Ina, mas mabuti pang wakasan na ito. Ay, sus Mariosep! Mag-intay lamang kayo, mga bulagsak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman, kaya't hindi na niya aalalahanin ang gumasta ng labis. Nakakayamot sa bansang ito. Halatang ibang-iba ang bansang ito sa bansang Madrid. Ang masama pa nito, mga Idyo, mga nakatira rito. Ayokong-ayoko sa mga Idyo. Kalam na tao. Magdaan-daan ka, pagdaan. Pagkat tayo nasa ilalim ng bubong. Tama siya, baka magdamdam sa Santiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal niyang hindi kinikilala ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Idyo. Malayong-malayo siya sa ganong mga walang galang na tao. Siguro naman kung hindi ganun sakla pa nangyari sa inyo, katulad ng sa akin. Nagsayang lamang kayo ng pera sa pagpunta rito. Wala kayong makakain kundi tinola at hindi kayo masisihan sa inyong pagtulog. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko kayong lahat na aking makilala. Aba, Padre Damaso, ikinagagala kong makilala ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Pasensya ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra, naway ang kasiyahan na napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama. Masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi na mga papuri niyo ang aking mga haka-haka sa aking ama. Ngunit akong sarili niyang anak ay walang kalam-alam sa nangyari sa kanya. Marapat inyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na nagpapakilala ang mga bisita na walang kakilala.
Ikinagagalak ko kayong lahat makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalak kita makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga kababaihan sa Europa, wala pa rin tatalo sa kababaihan ng ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin iyong natural mula sa ibang bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta na tayo sa hapag. Nakahanda na ang hapunan. Servidora, pakihanda na ng hapunan. Ilang taong bang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Marahil sa iyong 7 taon sa Europa, is madami kang nakalimutan dito. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na nasa malayo. Totoo ba, hombre? Sa mga bansang iyon napuntahan, alin dito ang pinakamaganda at yung pinakatumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ko, Ginoo. Ngunit sa inang Espanya, ang ating bansa lamang ang aking naibigan. Kung gayon na isa kang bulag na hangal, iho, bakit ka nagsayang ng pera upang pumunta ng ibang bansa kung gayon hindi ka pa nakakahanap ng iniibigin? Senyores, huwag kayong magtataka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakitungo sa akin nung bata pa ako at mukhang hindi na siya nabago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ako ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tindahan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Naway tanggapin ninyo ang aking sincero pumanhin. Kapitan Tiago, kababalik ko lang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko ng lumisan. Pupunta ako sa San Diego sa Macalawa para sa Todos los Santos. Kaya't kailangan ako'y may katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilan umalis? Sana ay mahintay mo ang pagdating ng aking bulaklak, si Maria Clara. Alam kong matagal ka niyang hinihintay. Paumanhin na aking doon, ngunit mahalaga ang aking kikitain. Muchos gracias, Kapitan, sa inyong hapunan. Walang anuman. Ibarra, patnubayan ka sa ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan rin napakasama na nagiging lagay ng mga anak ninyo pagka pinapadala nyo sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo. Nawawalan sila ng galang. Parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat na maging isang aral sa inyo. Pagpatawad niyo, wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabalo, ni ako ang aking amay walang lihim na kaaway. Madalas, sa sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon siyang mga lihim na kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan sabihin sa akin ang nangyari sa akin. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ngunit anong naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na isang kabayanihan.
naman ng sulat. Malis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw niyong ikulong ka kayo sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba? Di siya marunong magbasa kasi mas matalino yung tiyan niya kaysa sa ulo niya. Sa sobrang galit niya, nilabanan niya ang artilyero at naumpog ang ulo nito sa sahig. Maawa ka sa mga bata, Kabesan. Huwag mo sila saktan! Huwag kang makailam dito, tanda. Ayun ang dapat sa'yo! Pagkatapos noon ay ikinulong siya at namatay. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit niya. Patawad, ngunit kailangan ko ng umalis. Ipauubayan ko na lamang po kay Don Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi ng kaalaman sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Paalam! Gracias, mga senyor! Napusog kaya mga bisita sa handaan, sabi? Palagay ko. Siguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang at kailangan agad umalis na Ibarra sa gitna pa ng ating kasiyahan. O siya, maiwan ko na muna kayo mag-ama at ako'y mag-aayos muna sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Diyos at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit, sa wari ko'y mas masaya sana tayo kung ang iyong inay nasa atin pa at hindi nawala na maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti ay matulog na kayo. Panigurado, pagod na pagod na kayo sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Papasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako na napakabait at napakapitagang anak ng patulog. Kung buhay lamang talaga si Bia, ang kaligayahan ko'y paniguradong buong buo. Hay buhay! O Bia, aking mahal na esposa, naway makapiling na lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano ba yan dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko pong makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob, iho. Halika, parito ka. O Maestras ba? Salamat at dumalo kang muli sa aming tanong. Magandang tanghali, Don Santiago. Nais ko pong makausap ang inyong anak. Abay, sige! Clarita! Nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kwarto. Sandali lang. Oh, ayan na siya. Maaari na kayo mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba na mainom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi ko na po kailangan. Magandang araw, Pilipino. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang para ikasal. Dahil kung hindi na ako makakakita ng isang babaeng katulad ko. Napakatamis ang iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa pinuntahan mong mga bansa. Isang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako naniniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang lugar sa Europa.
Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, masasabi kong ikaw ang aking pinakainggit. Ikaw at aking sinuman, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang taong tutulong sa akin. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka na ligtas at makiusay. Paalam, aking minamahal. Patnubayan ka lang po ang maiwan. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig sa Belle. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman nalaman yan? Hindi ka pa naman nakakaranas umibig, hindi ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa mga dati kong manliligaw. Rita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila kay San Rafael at San Roque. Paniguradong gagabayan niya si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Magandang umaga po, Valencia. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Kung may pagpuntahan kayo sa amin ng sumo. Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kunin ko lamang ang mga natirang gamit ko doon. Sige, o bueno, kakausapin ko lamang yung mama. Naway ligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Padre, tuloy po kayo. Padre, anong sadya ninyo? May gusto akong sabihin sa iyo, Padre. Doon tayo sa lugar na walang bakal. Tandaan mo mabuti ang mga sinabi ko sa iyo sa tiyago. Iniisip ko lamang yung kapakanan. Naiintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. Bueno, kuya, alis na. Oy! Mamaya na tayo mag-ukay sa iba na. Bagong-bago pa yan eh. Para-parang bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto. Pati ang buhok. Isang bangkay na 20 araw pa lamang na ililibay. Madilim ang gabi noon, umuulan. Natanggal pa ang mga pako sa ataol kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay. Binuhat ko pa sa gitna ng malakas na ulan. Tsaka namatay pa ang aking ilawan. Kilabot naman sinabi mo. Ba't mo ginawa yun? Bakit mo pa yung bangkay? Silang pa ko sa'yo. Sino pa kundi ang kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang guardiang sibil kung magtanong, ang utos sa akin ng malaking kura, ilibing sa mga libingan ng mga inchik. Hindi ko nagawa dahil malakas na ang ulan, tsaka malayo ang mga libingan ng inchik. Ayoko na magkukal. Natamaan ko yung isang bungo. Nabiyak. Paniguradong di ako makakatulog mamayang gabi. Alam po niyo ba ang puntot ng abukan? Opo, senyorito. Tinamnan ko ho ng halamang adelfa at nilagyan ng malaking puso upang hindi ko ho ito makalimutan. Maaari po ba akong samahan sa puntot ng aking ama?
Akala ko hubay alam niyong puntod ng aking ama. Dispensa po, senyorito. Alam ko lang po talaga yun eh. Hindi ko lang po talaga malaman kung bakit tayo nawawala. Ayun po, oh. Alam ko ho siya nakalibing. Magtanong ka dun sa sepulturero kung bakit gano'n ang puntod. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking krus na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog din ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit mo hinukay ang bangkay ng aking ama? At saan mo ito dinala? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilagak ko muna sa ilog ang bangkay niya. Matapos mo sa ulan. Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man yun, ngayon pa lamang wala pa lang ito ko sasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako hindi ako hinahanap, kundi ang pinalitan tungkulan ni si Padre Damaso. Patawad po, reverensya para sa aking Senyor Ibarra, sapagkat hindi niyo na po alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit kahit para sa akin napakasakit ng kanyang sinabi. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Lain mo na mabuti ang tali, Crispin. Magpahinga na lang tayo, Maka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede. Mapapagalitan tayo ng sakristang ngayon. Oo nga pala. Magkano nga rin pala susweldohin mo ngayong buwan? 2 reales na lang yun, Crispin. Bayaran mo na kayo yung sinasabi nila na ninakaw ko na ginto sa simbahan. Naku, Crispin. 2 multa na ang inaabot ko sa sakristang mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo, 2 onsa ng ginto. 32 reales yun. Kumbaga, 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng kuran sa Kristan Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang kaya ngayon, Kaka. Sabihan mo si Inang na hindi na tayo magsasakristan. Alam ko naman na paniniwalaan ka ni Inang kapag ikaw ang nagsabi sa kanya. Sabihin mo sa Inang na may sakit ako kaya hindi ako makakauwi. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Hoy, mga pasaway na bata, halika kayo rito. Kahit kailan kayo, wala na kayong nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana ng simbahan. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit uhulihin na ako ng mga gwardya. Wala akong pakialam. At sasagot ka pa? At ikaw naman, Crispin, hindi ka rin makakauwi hanggat hindi mo binabayaran ang 2 onseng gintong ninakaw mo sa simbahan. Hindi ko naman po yun ninakaw eh. Wala po akong ninanakaw na kahit ano. At talagang sumasagot ka pa? Halika rito. Sabi ko po, tama na po. Tama na po, maawa na Huwag kayo. mo akong pigilan! Halika rito. Kakawag po akong iwan. Crispin! Naku, sigurado akong matutuwa ang mga anak ko nito sa hinanda ko. Nakikita kong gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Aalis na ako, Sisa. Pero Pedro, hindi mo man lang ba hihintayin ang mga anak mo? Ang alam ko yung sweldo na ngayong araw si Basilio. Ah, ganun ba? Sige na, ipagtabi mo na lang ako ng 1 reales at diyan ka na at baka mahuli pa ako sa sultada ng aking tinali.
Ken Bibe! Inang! Inang! Asan ka? Inang! Inang! Asan ka, Inang? Sus Mariosep, ano nangyari sa'yo, Basilio? Huwag ka mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Halika rito. Salamat naman at buhay siya. Bakit ka duguan? Ako naman. Ako po'y tumakas ng kumbento. Ngayon lamang po ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Hindi daw po ako makakauwi kung hindi alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ng alas 9. Kaya't nung nakasalubong ko ang mga gwardiya sibil sa bayan at nung sinigawan nila ako ng Queen Bibe, ay agad po akong tumakbo. Pinaputukan po nila ako at ang isang punglo po ay dumapli sa aking noo. Walang iya talaga yung mga gwardiya sibil na yan. Sadyang wala silang mga puso. Halika rito at gagamutin ko yung sugat mo, anak. Pasensya ka na, anak, at wheels na lamang natira sa iyo. Naghanda ako ng masarap na pagkain, ngunit kinain ito ng ama mo. Pagpasensyahan mo na lang din lamang siya. Di ka niya po ba sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi naman niya ako sinaktan. Ngunit bakit hindi daw makakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil daw po nagnakaw siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman po talaga siya nagnakaw. Ngunit hindi daw siya pauwiin hanggang hindi niya daw iyon binabalik. Makapaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hayaan mo anak, hindi naman siya ganong tao. Kakausapin ko ang kura bukas at magdadala ako ng gulay. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa iyon. Ilabas mo na yung ninakaw mo. Wala po akong ninanakaw sa inyo. Ang Sakristan Mayor po ang nagnakaw. At talagang sasagot ka pa? Crispin! Maawa na po kayo. Hinay po yan. Tulungan niyo po. Crispin! Opo anak, anong nangyari sa'yo? May problema ba? Inay, ayoko na pong magsakristan. Kaunin niyo na po bukas si Crispin sa kumbento. At kunin niyo na po ang aking huling sahod. Ipapakiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin nila ako bilang tagapagpastol ng kanilang mga hayop. Paaralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait si Don Crisostomo. Baka bigyan pa po ako ng gatas na gustong-gusto ni Crispin. O kaya ay isang batang kalabaw. Pag malaki na ako ay magsasaka po ako at mag-aararo. Di ba mainam yun, Inay? Pumayag na po kayo. Huwag niyo na po akong gawing sakristan. Oo na anak, sige na, tumahan ka na. Tao po! Tao po! Magandang araw ho. Sino kayo? Ako ho si Sisa, ang ina na sa Sakristan na si Crispin. May dala ho akong gulay para sa pura. O sige, ilagay mo na lang diyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko ho bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon ay maaari ko na lang ho bang makausap ang anak ni si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat ng si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ang nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Maaari ko ho ba siyang makita? Naiwan nga. Ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Ang pinaghahanap na siya ng mga guardia civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit ang kasama ng mga anak mo tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitan pa niya ang ama niya. Hindi ko ba naiintindihan? May sakit ang kura. Hala, doon ko yung nagulgul na sangan. Sulong, sulong! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw? Oo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka na magmaang-maanganta. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakatakas ang nakakatandang anak mo. Nasa na mas bata.
Hindi ko ho alam dahil hindi pa siya umuwi mula kahapon. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Hindi ka maaaring lumabas ng kwartel hanggat hindi mo tinuturo ang mga anak mo. Sumama ka sa amin. Yan! Diyan ka na babagay! Mabubulok ka sa bilangguan ito hanggat hindi mo sinasabi kung nasa ng mga anak mo! Ang krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Pakawala ng bihag at huwag na siyang gambalain pa. Kung gustong makuha ng kura ang nawawalang ginto ay magdasal siya kay San Antonio. Pari siya, hindi niya ba alam yon? Si, Senyor Alperes. Oh, makakalaya ka na daw. Wala na ipapakain sa iyong gobyerno dito. Kasi naman, mag-aasawa na lang yung wala pang kwenta. Crispin! Anak pa ng magnanakaw. Basilio! Inang! Inang! Asan kayo, Inang? Inang! Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Inang! Inang! Andyan po ba kayo, Inang? Inang! Inang! Hoy! Kayo, Ikaw yung hinahanap namin bata! Huwag kang gagawa ng masama! Basilio! Crispin! Nandyan ba kayo? Tandang Tasyo! Nandyan ho ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Diyos ko po! Damit ito ni Basilio! May dugo! May dugo! Basilio! May dugo ang damit ni Basilio! Basilio! Inang! Inang! Nandito na ako, Inang! Inang! Nandito na ako, Inang! Crispin! Basilio! Hangin! Nakita mo ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Crispin! Crispin! Ah, ayan si Sisa. Yung may anak na magnanakaw. Baliw! 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 Ano? Hindi ako baliw! Nakita niyo ba yung mga anak ko? Nakita niyo si Crispin? Nakita niyo si Basilio? Hindi! Ikaw yung anak na magnanakaw! Hindi yung magnanakaw ang mga anak ko! Hindi! Nakita niyo ba ang anak ko? Baliw ka! Baliw!
siya, mga lapastangan! Kung kayo ang mawala ng anak, Papahanda ko ang lahat bago magbukang luwayway. Ayoko makasama ang kurat. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan na lahat ng kilos ko. Natatakot ako. Natatakot ako sa tingin niya. At sa tingin niya, ang wari ko'y napakiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang sinasabi. Tinatanong niya pa sa akin kung napapaniginipan ko ba daw ang sulat at ang aking ina. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kukumbidahin. Nakausap ko nga ang kura ng San Diego at nabalitaan niya ang kasiyahan na magaganap sa bukid. Upang mapatunayan na wala siyang sama ng loob sa'yo, malugod siyang dadalo. Mabuti kung ganon. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayong bukas. hindi niyo ba ako nakikilala, Ginoong Crisostomo? Subalit 2 araw ko na kayong iniintay dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Matawag nila akong tulisan, kaya kahit isa ay walang nais tumulong sa akin, nawawala ang aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. Anong kailangan mo sa akin? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay ka sa akin sa paglalakad at sabihin ang iyong pakay. Ang asawa ko po ay nabaliw at gusto ko po siyang magamot. At sana po ay mahanap ko po ang 2 ko pong nawawalang anak. Baka nakakabulabog kayo sa mga natutulog pa. Huwag kayong masyadong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipina noon. Oh, dilog! Oh, dilog! Tila may ibig mamalimos. Nandito na ang bangka! Pwede na kayo sumakay! Hindi kayo umulan? Magsipagdasal tayo na sana'y hindi umulan. Takpan mo ang butas sa tabi ng paa mo. Delikadong baka mapasukan ng tubig. May butas sa bangka! Victoria, maaari mo bang awitin ang kundi man ng pagmisang gabi? Paumanhin pero ayoko. Sige na, Victoria! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Oo nga, si Maria Clara na lang. Ngunit, malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Sige na. Pumayag ka na. Sige na nga. Tulog ka na, wala dinig, inulamay, ako sanda, bakal papay, tulog ka na. Nariyan pala kayo, Gino. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa iyo? Nais po akong isang bulising. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglyphic? Dahil hindi ako sumusulat para sa aking panahon, kundi sumusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon na mababasa ang aking mga sinusulat, ay tiyak na hindi ito pahahalagahan at susunugin pa ito. Ngunit ang susunod na salinlahi, higit na matatalino at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika nating Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglyphic ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa sa wikang Latin. Nga pala,
naalala mo ba ang pagkapatay sa buhaya? Sa tingin ko'y sinadya niyang gambalain ang inyong kasiyahan. Sapagkat hindi siya imbitado at dumating pa ang kanyang asawang lasing. Nais ko po sanang humingi ng payo, gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko pong magpatayo ng paaralan. Matagal ko ng pangarap iyan. Pangarap ng baliw. Iisipin din ng mga taong baliw kayo dahil humihingi kayo ng payo sa isang taong pinagkakamalan nilang baliw. Naniniwala akong matutuloy ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy ang plano niyo kapag nakipagtulungan kayo sa mga taong sinasabi ko. Toong makapangyari ng kura, subalit hindi ako naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang ura. Sumunod lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumarating. Pipi ang bayan, kaya hindi dumaraing. Ngunit, hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon. Malalaman nyo ang kanyang mga pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit dapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi itinatutupad pagdating na sa ibaba. Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyong silang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Ay iho, huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo pa lubusang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Tutulungan kaya nila ako o paniniwalaang ang para lang ipapatayo ko ang magiging tulay para lumaya sa kamangmangan ang bayang ito? Mabiguman kayo, pero nakakatuwa na ginawa nyo ang dapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko na ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Dawan. Salamat po, Ginoo. Ako'y patungo na. Paano gumagana ang panghugos na iyan? Ito ho yan, senyor. Konting pwersa lamang ay madali ko na itataas at na ibababa ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang ang kailangan upang maisalansan ko ang malaking batong ito. Husay bata, saan ka natuto ng ganitong arkitektura? Namatay po Ginoo ang aking ama sa pagtatrabaho sa pamilya ng Ibarra. Sa kanila ko po natutunan ng ganitong gawain. Senyor, baka gusto niyo maglagay ng kaha sa uka ng bato. Hindi na. Ipaubahan na natin sa eskribano. Anong gagawin niyo dyan sa bato? Bumaba ka dyan, senyor. Kung hindi ay hindi ko ipagputos na ihubos ang bato. Huwag ka mag-alala. Magdas ako. Naku, nahulugin siya ng mga bato. Madali kayo. Tulungan niyo ako buhatin ng bangkay. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi po niya, kilala niyo daw po siya. Sige, papasukin mo siya. Elias, tuloy ka. Hindi ko inaakalang ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Pero dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa sila nagtatago sa likod ng nakangiting mukha at mabait na katawan. Isa lang ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi alam ng inyong kaaway na kayo handa. Mas mabuting nakikita ng inyong mga kaaway na kayo hindi nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Kinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong yun kanina. Kung nabuhay siya, ay malamang magagamit natin siya upang matuntun kung sino pa ang mga kaaway ko. Patawad Don Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y nabubuhay, ay magtatago lamang siya sa buluktot nating pamahalaan. Sana ay lagi kayong mag-iingat sa bawat sandali. Dahil panigurado naghahanda sila para mapuksa ka. Bueno, senyor. Aalis na ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat dahil niligtas mo ang aking gusto. Magkikita ba tayo ulit?
Oo naman, senyor. Kahit kailan ninyo ako naisin at kahit kailan ninyo ako kailangan, may pagkakautang ako sa inyo at alam ko hindi sapat ang aking ginawa para mabayaran ninyo. Paalam, Elias. Paniguradong tinola na naman to. Napakarami naman ng tao sa pagtitipon na ito. Oo nga. Napakamagino ng mga kalalakihan. Sinabi mo pa. Ginoo, may pinapatayo akong paaralan. Talaga namang napakaganda ng layunin mo para sa sarili. Oh, bakit hindi niyo pagpatuloy yung pag-uusap? Nabanggit lang ni Ginoong Ibarra na magpapatayo siya ng paaralan. Nakakatawa na lamang ang mga taong kumuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ang kamangmangan ng isang idyo na nagdudulong-dulungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng isang simbahang iyan. Subalit, kinakailangan ni Ginoong Ibarra ang tulong ng isang eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan na ibinubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang ipinarusahan na tayo ng ama ng isang ulupong. Nangangamatay na sa loob ng bilangguan. Walang sino man ang pwedeng umalipusta sa aking ama. Isang paring walang utang na loob at walang galang. Isang paring nagbabanal-banalan. Siguro dapat na siyang mamatay. Huwag, senyor! Huwag niyo nang hayaan ang sarili niya na magkasala pa sa Diyos. Magdasal ka sa lahat ng santo, Padre. Makikita na natin kung dugo o lusak ang nasa loob mo. Jesus, tumawag! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Kamahalan, maaari raw ho kayong makausap ng aking Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang nasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ex-komunyo. Papasukin mo siya at gusto ko siyang makausap. Senyor? Isang karangalan ang makilala ka, Senyor Ibarra. Ginulat po ninyo ako aking kamahalan sa inyong kabayan. Ngunit sa aking bansa ay hindi ako tinuturing ng pupunta. Tungkol sa pagkakaalitan niyo ni Padre Damaso, sinisigurado kong hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako ang nabumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang Arsobispo upang maibsan ang iyong ekskomunyon. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit kayo pinupuri ng karamihan sa Madrid. Pagpalain sana kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong importanteng bagay. Maraming salamat at nakausap kita. Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na rin po ako. Salamat. Crispin! Basilio! Oh! Oh!
Guardia Civil? Paakyatin ang baliw. Vamos magcantar ikaw. Guardia, Elia, esa mujer que canta Tagalog. Él no me entiende. No hace falta ser español. Nakatawag ko ni Doña Consolacion upang kumanta. Ayoko! Wala ka nang magagawa. Kanta! Kumanta ka! Tigil! Huwag kang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakakahabi sa akin ang kantang iyan. Ngayon naman na ikaw ay sumayaw. Tayo. Ayla! 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 Tigil! Anong nangyayari sa iyo at hindi ka man lang nagbigay ng magandang gabi? Halika dito. Dalhin mo ang baliw na to at sabihin mo kay Marta bigyan ng magandang baro at gamutin ang mga sugat. Pakainit ko na siya at bigyan ng magandang higaan. Mag-iingat kayo at huwag siyang lapastanganin. Patakbong nanaog si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiburcio de Espadaña at ang kanyang asawa na si Dra. Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at si Linares. Pinulsuhan ni Don Tiburcio si Maria, tiningnan ang dila at tinanong ng ilan. Kasabay ang pag-iling ng ulo, si Linares ay napatigalgal sa pagtingin sa mga matang iyon na wari ay may hinahanap. Kaya't di marinig ang tawag ni Doña Victorina. Maria, naku, hindi ka mamatay. Naku. Anak ko. Anak? Mukhang kailangan pa ng oras. Pinakikilala ko sa'yo, si Don Alfonso Linares de Espadán. Ikaw yung anak ni Carlitos. Bilingham siya sa akin ukol sa'yo. Ngunit hindi kita nakilala. Dangan ko'y hindi ka pa pinapanganak nung lumisan ako sa Espanya. Ako po ay nag-aaral ng pagkamalan ng gold sa Universidad ng Central. Ay, Diyos ko! Para kay isang may babae. Oo, bibigyan kita isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. O siya, halika, kausapin natin si Tiago. Elias. Huwag nating hayaan na tumanak ang dugo, Kapitan. Alam ko matutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May papaabot niya ang mga inaing natin sa Kapitang General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo na siya ay isang mayaman. Ang halos lahat ng mga mayayaman ay walang inatupag, kundi ang magpayaman pa. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon na gawin ng mapayapang planong ito. Kung may sasagawa ko ito, maiiwasan ang pagdanak ng dugo. At kung ikaw ay hindi magtagumpay? Kung gayon, ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala.
ipakilala mo sa akin ang iyong mga kasama at ang kanilang mga sariling sinapit sa mga kamay ng mga napakalupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka sa akin ng isang taong makikipagkita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya makukuha ko si Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor na makuha natin ng hustisya. Kung hindi naman, siguradong akong unang malalaga sa iyong magsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana'y magtagumpay ka sa iyong binabalak. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ka ba sa plano ni Senyor Ibarra? Opo, ako po ang bahala dito. Ipapangako mo ba na tayong dalawa lamang ang nakakaalam nito? Mamatay po ako nakatikom ang bibig. Pumayag na ba ang kapatid mo sa plano, Bruno? Hindi pa. Bakit? Bakit ka tumatanggi, Tarsilo? Dahil mapanganib ang inyong binabalak. Ang tunay, Lucas. Lucas, pahiramin mo naman kami ng pera. Kahit 4, 3, o 2 reales lamang. Pangako, ibabalik ko ito agad sa'yo. Ngunit hindi akin ang perang ito. Inilalaan lamang ito ni Senyor Ibarra sa mga taong sasang-ayon sa plano. Patawarin ninyo ako, ngunit hindi ko kayo mapapahiraman. Tatanggapin ba natin? Oo, ngunit sasabihin muna natin kung ilan ang makukuha natin. Lucas, magkano ba mapapala namin? Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso at 10 piso sa bawat isang maaaya ninyo. At kung magtagumpay ito, lahat ng sumali ay tatanggap ng tig 100 piso. Mayaman si Senyor Ibarra, tandaan niyo yan. Kung gayon ay payag ako. Ako na rin, Lucas. Ang papangit ng mga bahay. Talagang isang indio lamang ang maaaring tumira rito. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lalong magbigay tuloy sa mga tulad natin mga harika. Hindi katakataka, puro pangungutya ang sinasabi ng mga praile tungkol sa kanila. Bakit ganyan ka makatingin? Naiinggit ka, no? Mahal kong esposa, huwag ka mag-skandalo rito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag ka nga humarang kung ayaw yung tumilapon ng pustiso mo. Kayo? Kayo inggitan ko? At bakit ako maiinggit? Napakagandang tanaw. Kawan niyang nag-away sa bintana ng Alfred. Ano kayong kahihinatnan niyan? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako probinsyanang katulad mo. At sobrang sophisticada ko, walang sino mga Alperes na nakakapasok sa tahanan namin. Aba! Excelentísima, Senyora Puput. Hindi nga nakakapasok ang mga Alperes dito, kundi ang piladjok na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako. Baba ka rito, wala kang galang! Sige, magtapatan tayo. Paranin mo, wala kang modo! Halika rito! Aba, matapang ka! Aba, sinusubukan mo talaga. Jesus, magkakasin mo ang relasyon! Ano na naman gulo to? Magtigil ka nga at nakakahiya sa mga tao! Ibili mo yun ang disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo. Naturingan kayong mayaman pero sayad sa lupa ang ugali ninyo. Lumayas ka sa pamamahay namin! Oo, lumayas ka! Talalayas ako! Halika mo tingnan sa bahay nyo! Kaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Linares, puntahan mo ang Alperes at humunin siya ng stable o... Bakit ba nagdali niya? Anong nangyari? Dahil siya at ang kilida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami dahil kung hindi, ay malalaman nilang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, ay anong gusto mo mangyari, Donya? Ang pinsan ko si Linares ay hamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang taksan sa iyo.
Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang pakakasalan niya, kundi si Linares. Paiwan ko na muna kayong dalawa. Anong sadya mo dito, Padre? Ngayon mapatutunayan ang kahalaga ng isang title. Isang babae na umpisang ngayong gabi. Ganap ikawalo, pasalakayin ng kwartel, papasokin ng kumbento, papatayin ng mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino huhulihin ko? Pinakang kayo, ang dapat paghandaan niya pagsalakay nila. Padalahan niya akong 4 na Guardia Civil at pasabihin ang mga bantay sa daungan. Kung kuling niya, sa kapit kayong tatanggap ang mitala kung magtatagumpay kayo. Sana huwag niyong kalimutan ang aking nagawa. Sa bahay ni San Diego. Bakit? Ano nangyari? Narinig ko ang Senior Alperes kagabi. Pag-usap ang hura. Tungkol sa pag-aalsa. Senior Ibarra! Senyor! May kailangan kami namin, Senyor. Halika, ito natin pag-usapan. Senyor, may dapat kang malaman. Katuklasan po na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. At kayo ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw nila ang inyong pangalan ng mga manghimagsik na bayaran. Huwag ka na mag-alinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan mo nang umalis. Saan ako pupunta? May nag-aantay sa akin? Kahit saang lugar, Senyor, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan, para hindi nila maisip kung may kinalaman kayo dito. Paano kung ako magsuplong sa pag-aalsa? Iisipin nila kayo'y taksil, ipinahin para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay kung anong mangyayari yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara, hindi. Mas mabuting mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakasulat ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod niyo ang kasulatan ng aking ama na siyang magpapahamak sa akin. Nakikilala po ba ninyo si Don Pedro Carapuntiga? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang kasawian ng aming angkan. Kayo ang tinuro ng Diyos sa akin para makipagganti. Tignan niyong mabuti ang mukhang to. Pagbasdan ninyong mabuti. Samantalang kayo'y nabubuhay, umiibig, may kayamanan. Nabubuhay! Nabubuhay! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Oras ng hapunan at magkakasalo sila Kapitan Tiago, Tia Isabel at si Linares. Ngunit nagdahilan naman si Maria na wala siyang ganang kumain. Kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salvi. Tumugtog ang orasan at sumapit ang ganap na 8 ng gabi. Nangangatog at napaupo sa isang sulok ang pari. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot ng panluksa at bakas ang matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan, ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan mula sa komedor sila Kapitan Tiago, Tia Isabel at si Linares. Nagyakapan sila Maria Clara at Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tia Isabel. Sinugod ang kwartel kagabi. Sa bahay ni Ibarra ay pinuntahan siya ng mga Guardia Civil, kung kaya't napilitan siyang magkasa ng baril at hinuli sa ngalan ng hari ng Espanya. Nabalitaan ni Elias ang nangyari kaya't sumugod siya sa bahay ni Ibarra upang limasin ang mga ebidensya. Sa kasamang palad, marami ang natalo at nasawi, kasama rito si Lucas at Bruno. Nahuli ng mga Guardia Civil si Tarsilo at pilit na pinapaamin ang mga kasamahan. Ngunit hindi siya umamin at mas pinili ang mamatay na lamang.
Wala nang gagawin dito kaya't minarapat upang palagi nasa Maynila. Ako man ay alis na sa bayang ito upang pamunuan ng isang pangkat na magyayawat pa rito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Kailan nangyari? Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, sa paniniwala ko ay dapat na siyang bitayin, gaya ng mga sadariling ongking magsugal. Ang sa akin dapat siyang ikatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang iniharap na kasulatan. Kung ang mga taga-usid ay hindi nagbigay ng pangahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala si Ginoong Crisostomo. Ano po ang Sinabi ng mananakbo na ayon sa salaysay ng mga tulisan ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanila si Ginoong Crisostomo. Manapay kaaway niya ang isang taong nagngangalang bukas. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga taga-usid laban kay Crisostomo Ibarra. Paano nakarating na sulat sa mga taga-usid? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isinubo ang sulat sa taga-usid. Marahil nalaman ng pamahalaan ng tungkol sa sulat at pinusahan nila ang napagkamalapit yan. Bangkay ng aking inay, ako'y nangakong maliligayahin ka, anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito para tuparin ang mga iyon, subalit hindi ka tumupad sa ating sumpaan, kaya palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa mga sasabihin ko sa'yo. Tuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa'yo sapagkat ibubunyag ang lihim na yan. Malalaman ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoong nagtaksil ako sa'yo. Ngunit alang-alang sa aking ina, napilitan ako ipagpalit ang mga sulat mo nang hindi ko namalayan kung anong ginawa nila sa mga iyon. Wala akong maaaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan ko makipag-isang dibdib upang hindi mabunyag ang aking lihim. Ngayon, kaya mo pa ba akong libakin? Maria, isa kang angheli. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo, ayun ang gusto mangyari ng aking kinikilalang ama. Ngunit hindi ko malilimutan ang sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinahanap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lang ako umibig at hindi na ito maaangkin ni naman. Ngayon, ano nang mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal ay malalaman din nila ito. Alat, Crisostomo. Elias! Senyor! Dadalhin ko kayo sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapi ninyo na itinago ko. Magagamit ninyo yun sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya para kayong natulungan mapatawad. Niligtas mo ang buhay ko ng nagdalawang beses. Kabila ng kasihuyan ng iyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin, sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Tayo kapwa sa wimpalad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligay sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit niyo ako pinaalis? Sa ibang bansa ay maaari kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyong iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwil mo sa sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang ating bayan. Di ninyo ako nauunawaan. Naniniwala akong iniibig ninyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na hirap, gutom at pag-uusig. Naniniwala akong itatakwil nyo ang bayang ito. Humihingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawimpalad. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan.
Sila ang inyong pinanigan. Ngayon tinutugis na nila kayo at itinuturing na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Ako nagtatanggol sa bayan ay isa na ring ngayong pilibustero. 300 silang nagpasa sa atin habang tayo naging sunod-sunuran sa kanilang pangalipusta. At diyan ay halos nawawala na tayo ng pag-asa. Nawawala na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natira kundi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Hindi, dito po ang daan patungo sa aking bansa. Ulihin ang mga pilibustero. Ang mga Guardia Civil, putukasan nila ang napagtakas at tago ka. Saan ka nang galing? Irasyonan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa Maynila. Maaari ka nang magpatuloy. Huwag ka lang magsakay maski na sino. May isang bilanggong nakatakas. Kung iyo siya ay makikita, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala. Nakalibita at mahusay siyang magsalita ng Kastila. Kaya huwag kang magtitiwal. Sige po, salamat po. Senyor, maaari ka nang lumabas. Liliwas tayo para kung pagkamalan ng taga Peña, Francia. Marapat na siguro tayo maghimagsik. Senyor, nandito na po tayo sa aking balsa. Ang ilog na to ay nagdudugtong sa lawa ng Peña, Francia. Inip kayong mabuti sa akin sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng inyong mga kasama. Ngunit baka maliliit na tao lamang masaktan. Konting kalayaan at katarungan lamang hinihingi ng mga sawing-palad. Hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Kung gano'n ay gagawin ko lahat ng mag-isa, Elias. Hindi ako papayag na maging matapat sa bayan. Kailangang mailantad ko sa bayan ng kaapihan na ito. Maaaring mo ako samahan sa bundok. Senyor, dito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ko ginugol ang maraming masayang araw. Ngunit ang lahat ng alaalang iyon di na may babalik pa. Ito, sumuli tayo. Kailangan na natin iwan ng bansa at tumalon. Huwag tayong umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Basta na! Bubuhay pa si Crisostomo. Nais kong lumaban, umasa at manalig. Sa halip ng aking mga karanasan na paulit-ulit na bumibigo sa akin, ibig ko sanang mabuhay pa para kahit papano ay makarinig ako ng mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon ay patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Huwag kang mag-alala, mahal kong Crisostomo. Itutupad ko ang aking pangako. Walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o kamatayan lang ang aking pagpipilian. Takot ka, no? Hindi mo inaasahan aking pagdating. Gusto ko lamang makita ang aking anak bago siya ikasal. Ano nangyari sa'yo, anak? Masakit ka na naman ba? Ano nangyari sa'yo? Wala ka bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin ano nangyari sa'yo. Mahal mo ba niyo ko? Kung mahal niyo ko, tulungan niyo ko aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban. Bukas at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis?
Hindi hawak mo sa nakakaigil sila ng respeto. Maaari mo magpakasal kahit kanino mo noong nabubuhay pa si Crisosto mo. Wala naman gusto ang aking ama, kundi ang malalaking ugnayan. Pero ngayon patay na siya. Walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan, dahil ikay mahal ko. Mahal mo pala ako eh. Huwag mo hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na lang rin mamatay o maging isang madre. Isang madre? Isang madre! Hindi mo lamang anak ko ang buhay sa pader ng isang kumpento. Pumiling ka ng kahit ano. Mahalin mo lahat ang lalaking gusto mo. Huwag lang kumpento. Kumpento o kamatayan! Diyos ko! Diyos ko! Pagpalain mo ang anak ko. Anak ko, ayokong mamatay ka. Magmamadre ka! Diyos ko! Narito ko nga. Pinag-arusahan mo. Inang! Ako po ito, si Basilio, Inang! 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 Inang, ako po ito, si Basilio! Inang! 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 Ako po ito, si Basilio! Inang, gising po! Inang! Inang! Ako po ito, si Basilio! Inang! Inang! Gising po, Inang! Inang! Inang, ako po ito, si Basilio! Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Sugatan ako. At 2 araw na akong di ko makain o umiinom ng lamang. Hindi nagtatagal na mamatay na rin ako. mo? Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang dumating na sinuman, pakain mo ang binoon kong ginto, hariin iyon, at gamitin sa pag-aaral. Mamatay man lamang ako, hindi ko nakikita ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakita nito. Batiin niyo siya, at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasabi sa dilim ng gabi. Sa isang bansang alipin ng kasinungalingan, kawalang katarungan at pag-aabuso, ay kwento ng ating mga sugat na ayaw pag-usapan, ngunit kailangang bigyan ng lunas. Ito ang aking alay, hindi lamang para sa ating panahon, kundi para sa lahat ng saling lahi. Hanggang sa susunod na kabanata.